Magkasamang binisita ng AFP at US military officials ang karagdagang EDCA site sa probinsya ng Cagayan. Ikinatuwa naman ng mga opisyal ang magandang takbo ng mga proyekto sa ilalim ng EDCA. Si Patrick De Jesus sa report. Rise and shine, Patrick. Magkasamang binisita nitong Miyerkules ng mga matataas na military at diplomatic officials ng Pilipinas at Estados Unidos ang karagdagang EDCA site sa Cagayan sa pangunguna ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., US Indo-PACOM Commander Admiral John Aquilino at US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Kabilang narito ang Lalo Airport at ang Naval Base Camilo Osias sa Santa Ana. Ilan sa mga proyekto sa ilalim ng EDCA ang nakatakdang itayo gaya ng bagong pier, rehabilitasyon ng airstrip at fuel storage facility. Ininspeksyon din ng mga opisyal ang Basa Air Base sa Pampanga na isa sa mga dati ng EDCA site. Tapos ng ilang pasilidad dito gaya ng runway at Command and Control Fusion Center habang may ilang nakaplano pa. Kapwa ipinahayag ng military officials ng Pilipinas at US ang pagkalugod sa itinatakbo ng EDCA projects. I was here a year ago. The advance of the runway and all of the sites is moving at great speed, and it's only because of the great partnership. We're also very happy at the rate that the development of these projects, the EDCA projects, have been going, and we're very optimistic that for next year we will have more of these projects operational, so that we can work on our joint exercises right away and also our joint operations. Isinagawa naman sa AFP headquarters sa Camp Aguinaldo ang Mutual Defense Board Security Engagement Board meeting sa pagitan ng Pilipinas at US na naging produktibo. Kabilang sa natalakay ang EDCA sites at mga proyektong nakalatag pa. Ikinokonsidera ring madagdagan pa ang EDCA sites. We've increased the number of projects in the already approved sites. We've gone from 32, we've added 63 others, and the United States has identified investment of almost $110 million to those sites to build capability and capacity for the AFP to use every day and for the United States to fall in on when invited. Let me emphasize, however, that while the United States is spending for these EDCA sites through the implementation of several projects, I would like to say that the Philippine government is also spending for these EDCA sites, primarily because these are our own camps, and we have to maintain our camps. We have to make sure that our camps are livable and, of course, sustainable. Samantala, ikinabahala ng AFP Western Command ang muling pagdami ng Chinese fishing vessels sa West Philippine Sea. Sa isinagawang air patrol noong nakaraang linggo, napansin ang pinakamaraming kumpulan ng Chinese fishing vessels sa Iroquois Reef na higit 30, habang mayroon din sa Sabina Shoal at Baragatan Bank na pawang sakop ng ating exclusive economic zone. Tiniyak ng Westcom ang patuloy na pagbabantay sa lugar upang mapanatili ang kaayusan at igiit ang karapatan ng bansa sa ating teritoryo. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.